Tayo po ay nasa part 2 ng ating topic. Kumusta po tayo mga nasa online? Kumusta po tayo? Kumusta mo naman katabi mo? Kumusta ga ikaw? Kumusta ga ang galing Bohol? Bohol ga nga? Bohol nga. Yan. Kumusta ga ang inyong bakasyon? Nagbakasyon ga? Okay. Tayo po ay nasa part 2. Ay, Sister Nora ay magtapatoo. May mamamaya before the closing prayer. Kasi medyo late ang ating start. Before closing prayer. Tayo po ay nasa part 2 ng pinag-uusapan, the giver, the gift, and the gifts. Giver. Ang giver ay di may regalo. At ano ba yung mga iniregalo? Yan ang ating pinag-uusapan. Who is the giver? Ano yung niregalo? Sino yung niregalo? At ano yung mga regalo? The gift and the gifts. Number 1, una, the giver. Sino talaga yung giver? Mga kapatid, mga magulang ko, mga nasa online, ang dami natin tinanggap sa Panginoon. Niregaluhan tayo ng buhay, niregaluhan ka ng magulang, niregaluhan ka ng mga anak, tama? Hello? Niregaluhan ka ng kaibigan. Ang kaibigan ba'y regalo ni Lord? Oo naman. Niregaluhan ka ng life group leader, nag-aalaga sa'yo. And maraming niregalo ang Lord. Yang buhay na yan, regalo yan ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, yung buhay na meron ka, regalo yan ni Lord. Kung ikaw ay may anak, regalo yan ng Panginoon. Kung ikaw ay wala pang asawa, may iririgalo pa sa iyo si Lord. Kung ikaw ay may asawa na, regalo siya sa iyo ng Lord. Kung ilan ang anak mo, yun ay regalo. Kaya kailangan tayo maging mapagpasalamat. We cannot count. Hindi natin kayang bilangin ang regalo ng Lord sa atin. Amen? Yung lakas, yung may trabaho ka, regalo ng Panginoon. Sino nagsasabi, ang katabi mo ay regalo sa iyo ng Lord? O di sabihin mo sa iyong katabi, oy, regalo ka sa akin ng Lord. Bilang kaibigan, ka-churchmate, magulang mo, sabihin mo, Mama, regalo ka sa amin. O sabihin mo sa mama mo, kung katabi mo, hindi mamang asawa ha. Ang iyong asawa, ang tawag mo dyan, honey. O my dear. O kaya sweetheart. Ano pa ba? O kaya mahal. Pero sa magulang, mama o mami. Huwag mo namang asawa, o waging mami o mamang iyong asawa. Di mo naman yan ina. Okay. Tayo regalo ng Panginoon sa isa't isa. Dito sa church, you are a gift. Kayo po ay regalo sa akin ng Lord. Masaya ako na makita ko kayong lumalago. Yan. Okay. So, pero hindi yun ang ating pag-uusapan eh. Pag-usapan natin the giver. Sino ba yung tunay na nagbigay? At ano naman yung kanyang ibinigay? Pinag-usapan natin to part 1. I-review ko lang. The giver, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sila yung giver. Sila yung iisa. Pero may iba-iba silang function. May iba't ibang paraan ng pagpapakita. At may iba't iba silang binigay. Who is the giver? Sagot po tayo. God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Ituturo ko sa inyo ngayon. Ano ba yung binigay ni God the Father? Napakarami, pero bukod doon. Unang ibinigay niya ay His love to the church. Yung pag-ibig ng Ama sa church. Sino ang church? Tao, ikaw at ako. Anong iniregalo ng Ama? Si Jesus Christ. Sino ang iniregalo ng Ama? Jesus Christ. Kanino ibinigay? Sa church. Sino ang church? Tayo. Sino ang nagregalo?
Ang Ama, nasa Ama pa tayo, Father. Anong iniregalo sa church? Sinong iniregalo ng Ama? Si Jesus. Sino ang narigaluhan ng Ama? Tayo. Anong tawag sa atin? Church. Malinaw po. Yan. The giver, number 2. God the Son. Sino yung God the Son? Jesus Christ. Sino yung God the Father? Ama sa langit. Sinong ibinigay ni Father? Sagot na kayo. Oh, yung hindi pa nasagot kanina, sagot ha. Sinong iniregalo ng Ama? Oh, sabay-sabay na tayong sabagot. Sabay-sabay na kayong sabagot. Sinong iniregalo ng Ama sa langit? Jesus Christ. Kanino iniregalo? Sa church. Sino yung church? Tayo. Okay. Sino yung padalawang nagregalo? Ayan po. God the Son. Sino yung God the Son? Jesus Christ. Sinong iniregalo ni Jesus? Si Holy Spirit. Yan. Sinong iniregalo? Sino ang niregalo ni Jesus? So una, He gave Himself. Ano pa? He gave righteousness. Hindi mo kailangan forgiveness. Napakaganda na malaman mong ikaw ay forgiven. Sino rito ang pinatawad na? Anong unang ibinigay ni Jesus? Sarili niya. Nung ibigay niya ang sarili niya, ini-offer niya forgiveness. Ano pa? Righteousness. Ano pa? New life. Sino rito ang niregaluhan ni Lord ng kanyang sarili? Taas ang kamay. Whole package. Ano, pagkatapos ibigay ni Lord ang kanyang sarili, nagbigay siya na? Basta nandyan na po. Pinatawad ka na. Masaya ba tayo doon? Anong ibinigay ni Jesus? Una, Himself. Sarili niya. At dahil ibinigay niya ang sarili niya sa'yo, anong kasunod? Pagpapatawad. Pinatawad ka na ba sa lahat ng kasalanan mo? Ay, ang tingin ko nga sa atin, ang saya-saya eh. Ay, talaga patingin ang mukha ng mga pinatawad. Patingin ang mukha ng mga niregaluhan ng Panginoon. Yeah. Patingin ang mga mukha ng mga niregaluhan. Tingnan mo ang katabi mo kung anong hitsura niyan. Tumanggap ng regalo eh. Nasaan ang mga may tinanggap kay Lord? Anong tinanggap natin sa Ama? Sino ang tinanggap natin sa Ama? Jesus. Mga ano ang tinanggap natin kay Jesus? Himself. Sarili niya. Ano pa? Forgiveness. Ano pa? Righteousness. Ano pa? New life. Taas ang kamay na may bagong buhay ka na. Pumalakpak sa Panginoon, may bagong buhay. Pero ipinipilit pa rin ibinabalik ng enemy sa luma. Huwag kang papayag. Sabi mo siya, patabi, huwag kang papayag. Kung dadaling ka pa rin sa iyong past, huwag kang papayag. Kaya mamaya, yung mga walls, yung mga pader, na humahad lang para sa iyong kagalakan, sa iyong kapayapaan, hayaan natin mamaya sa pag-awit natin, ang inawit natin kanina, magsiguho. Alam, walang na amen? Mag-collapse. Kaya pag-awit natin, ito ay parang sinasabi, mag-collapse ang lahat ng pader. Kapag tayo umawit nung inawit natin kanina, ganda ng awit magkasunod. Okay? Sino naniniwala? Walang pader na matitirang hindi maguguho para ikaw ay malaya na tumanggap ng mga inihanda ng Panginoon. Sino rito nagsasabing, ikaw sa araw na ito'y uuwing malaya para tanggapin ang mga inihanda ni Lord?
Kung meron mang mga pader na humahadlang sa pag-awit natin ng todo mamaya, magkukulap. Sino naniniwala ron? Sino naniniwala? Pamalakpak tayo sa Panginoon. Ang dami yung sarili sa pag-awit, yung inawit natin kanina, yung magkasunod na awit. Amen? Okay, ano pang ibinigay? Eternal life. Buhay na walang katapusan sa langit. Buruin mo yun? Saya-saya natin, may buhay tayong walang katapusan sa langit. Nasaan din ang mga mukha ng palangit? Regalo yan ni Lord. Kaya, sabi ni Lord, gusto ko kayo makasama sa langit, kaya lang nasa lupa pa kayo. May laban. May battle. Kaya bibigyan ko kayo ng power and authority. Power and authority binigay ni Lord. At saka spiritual gifts. Kailangan natin yan, power and authority. At sasabihin mo lahat ng authority ng kaaway na kumikilo sa buhay at pamilya ko, ito'y under the authority of the name of Jesus. Sabihin mo ngayon, lahat ng kapangyarihan ng kaaway na kumikilos kung meron man sa buhay ko, negosyo, trabaho, mahal ko sa buhay, sa ari-ariang tinatangkilit ang lahat ng iya'y dinideklarahan ko, ikaw ay magpasakop sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. In Jesus' name. And I use the authority to stop. Sabi mo, I use the authority that God has bestowed in my life to say to the devil, stop lahat ng ginagawa mong pakikialam sa buhay at pamilya ko at sa J1 family. In Jesus' name. Antay muna kayo, nagsasalita. Okay, palakpan natin si Lord. Stop na. God wants us. Binigay niya yung eternal life. Buhay na walang katapusan. Sa piling ng Ama. Kaya lang nasa lupa pa tayo, hindi pa natin natatanggap yun. May battle tayo. Ano ba yung battle? May laban. Ano yung laban? May struggle. Sino rito yung may problema? May battle. Minsan, ang saya-saya mo, tapos bigla na laang may pangit na balita. So may battle. Ano yung battle? Ako ba'y pa-apekto sa problema? Battle yan. O ako ay magpapapuspos sa Lord para ako'y lumakas. Yun, may pipiliin ka. Kailangan magwagi ka dyan. At para maranasan mo ang victory na binigay na ni Lord, lumakad ka sa parada ng tagumpay, ito pang niregalo ni Christ. Power and authority. You need to use it. Hello? Gamitin mo yung power and authority. Kanino mo yung gagamitin? Laban sa gawa ng kaaway. Hindi natin kalaban ang tao. Ano pang binigay ni Lord? Jesus, spiritual gifts. Palakpan natin si Lord. Kailangan natin yan for, lagay mo uli, E, F, G, H. Lagay ko yan. Eternal life. Nilagay ko rin dyan. Binigyan tayo ng regalo. Anong purpose? Sinong niregaluhan? Anak. Niregaluhan ba ang lahat ng nilalang? Regalo ng buhay. Pero yung buhay na walang hanggan, ibinigay po ba ang buhay na walang hanggan sa hindi anak ng Diyos? Hindi. Ibinibigay, pero natanggap po ba ng lahat? Hindi. Sino lang ang may buhay na walang hanggan? Yung tumanggap, yung anak. Hello? Mga kapatid, ang heaven ay lugar na banal. Sabi mo sa iyong katabi, ang langit ay banal na lugar. Dahil naroon ang banal na Diyos. Kaya habang tayo nasa lupa, piniprepare tayo ni Lord bilang makakasama niya doon. Sa tingin mo ba, welcome kaya ni Lord ang taong hindi nagpatawad at sasabihin, welcome ka sa langit.
Ito ang lugar ng pag-ibig. Pero yung tao, hindi nagpatawad. Welcome kaya siya? Sagot kayo. Tanungin mong katabi, narinig mo? Dalawa. Wala pa pala ako dun sa preaching Pero ito nga kasi may spiritual gifts tayo, may power and authority. Okay? Gagamitin mo yan kasi i-welcome kaya ni Lord sa langit ang hindi nagpatawad? Ang sagot nyo ay, hindi. I-welcome kaya ni Lord sa langit ang hindi nananalig sa Kanya? Hello? I-welcome, hindi rin. Hindi nananalig Sabi mo siya, katabi, narinig mo. Oy, kayo ba nakikipagpulong-pulong o nakikinig pa sa akin? Oy, hindi ito pulungan ng makinig kayo sa akin. Mahalaga ito. Kasi baka ikaw na ang kinakausap ni Lord. I-welcome kaya ni Lord sa langit ang taong hindi nakipagrelasyon sa Kanya ng totoo. Welcome. Welcome kaya niya? Sino naman sa kaharap ko ngayon ang totoong nakikipagrelasyon kay Lord? Pumalakpak sa Panginoon. Welcome! I-welcome ka sa langit. Ang puno ng pag-ibig. I-welcome ka sa langit. Ang tumataas ang faith. I-welcome ka sa langit. Ang nananalig na si Kristo lang ang daan. At seryoso ka sa relasyon mo sa Kanya. Nasaan ang seryoso sa pakikinig ngayon? Dahil seryoso ka sa relasyon mo sa Kanya. Banal na lugar ang langit. Hindi natin kayang maging banal. Pero nariyan si Holy Spirit. Binabago niya tayo araw-araw. We are not perfect. Hello? Pina-welcome niya doon ay Diyos ang taong maibigin kahit sa hindi kaibig-ibig. Sino rito yung maibigin kahit hindi kaibig-ibig? Welcome ka sa langit. Sino nagpo-produce ng pag-ibig? Sagot kayo. Sino nagpo-produce ng pag-ibig? Si Holy Spirit. Kaya nasa part 2 na tayo ng giver, gift, and gifts. Who is the giver? God the Father, Son, the Holy Spirit. Ano na nasa na tayo? Regalo ni Jesus. Ano mga iniregalo ni Jesus? Buhay niya, forgiveness, righteousness. Ano pa yon? New life, power and authority, eternal life, and spiritual gifts. Gave Himself. Inilagay ko po ito. Ibinigay ni Christ ang kanyang buhay. Sabi ito'y kusang loob. Inilagay ko lang po ito para makita natin na ang pag-offer ni Christ ay buong buo. Hindi siya pinilit. Isaiah 53:12b. Basahin po natin. Sabay-sabay tayo. Sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawad. He gave Himself voluntarily. Palakpakan natin si Jesus. Ibinigay naman ng Ama si Jesus. Palakpakan natin ang Ama sa langit. And, letter B, bukod doon sa ibinigay niya ang kanyang buhay, He gave a free gift of salvation, forgiveness, righteousness, new life, spiritual gifts, and eternal life through the indwelling presence and power of the Holy Spirit. Yan. Yan po yung mga binigay ni Jesus. Yan po ang mga verses.
And now, tayo po'y tumayo, let us declare. Ilagay mo yung ang iyong kanang kamay sa tapat na iyong puso. Focus lang tayo sa Lord at sa word na ating idinideklara. Focus lang tayo. With understanding. Sabay-sabay po tayo. I am, 1, 2, 3, go. I am a child of God, redeemed, forgiven, sanctified, delivered, set free, and justified through the precious blood of Jesus Christ. I am the righteousness of God. I have right standing with Him in Jesus Christ. My body is a temple of the Holy Spirit. I belong to Him. I am the head and not the tail, and I only go up and not down in life as I trust and obey God. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Panginoong Diyos, selyuhan niyo ang katotohanan that we are a child of God, redeemed, sanctified, blessed, victorious, anointed, O God. Salamat, O God. Sealed itong aming deklarasyon na ito. We have the seal of the Holy Spirit, and we are the temple of the Holy Spirit. We are victorious. We are the top and never at the bottom. And blessed in the city and the country, sealed by the blood of Jesus. And we are blessed beyond measure, having a genuine relationship to you, God the Father, Son, the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. You can take your seat. Letter E, dun sa ating pinag-uusapan. Jesus Christ gave His church spiritual gifts through the presence and power of the Holy Spirit. Si Jesus Christ po ang nagbigay ng spiritual gifts. Dito po based sa Ephesians 4. Pero si Jesus and the Holy Spirit also. Ito lang po ay sa Ephesians 4, sinasabi ritong ibinigay ni Jesus ay the fivefold ministry. Ito ang ibinigay ni Jesus. Mamaya, spiritual gifts si Holy Spirit ang nagbigay. Ephesians 4, 7, 11, and 12. Basahin po natin. Basahin po natin. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Ikaw at ako'y binigyan ng biyaya. Ang biyaya ay regalo. Hindi ito na-earn. Sino rito yung kahit ikaw ay nagkakasala ng kasalanang ayaw mo namang sadyain, alam mo sa sarili mo na ikaw ay palangit pa rin. Ang tawag dun, biyaya. We are not perfect, and still, we belong to heaven. Because of our perfect God in us. Kailangan makita si Holy Spirit in you. Kahit ikaw ay nagkakamali, hindi mo naman sinasadya ang pagkakamali. Amen? Palangit pa rin tayo. Masaya ba tayo doon? Ang tawag doon ay biyaya. Biyaya. Marami tayong pagkakamali, still, despite sa pagkakamali, buhay pa rin tayo. Ang tawag doon biyaya. Biyaya. To each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Saan galing ang biyaya? Kay Christ. Sino kaya ang higit na bibiyayaan? Yung kokonti ang kasalanan o malaking kasalanan? Sagot naman kayo, kaalwan-alwan ng tanong. Sino ang higit na bibiyayaan? Yung malaking nagawa ang kasalanan, malaking kasalanan na nagawa, o yung, ari lang naman nagawa ko. Huwag nyo naman gagawiing license para, ay gagawa na lang ako ng kasalanan para ako bibiyayaan.
God is so gracious sa iyong pagkakamali para ikaw ay mabago. Hello? Pero huwag mo sasadyain. Ang biyaya ay laging available at ang nagbibiyaya ay si Lord. Sino ang bibigyan ng Lord ng biyaya? Ang kanyang mga anak. Sino ang mga anak dito? Kaya sinabi niya sa John 1:16, grace upon grace. Sabi mo sa iyong kalipat ka na, I declare grace upon grace in your life. 11. And He Himself, si Jesus yon, gave some to be apostles, prophets, evangelists, some pastors and teachers. 12. For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Mga magulang ko at kapatid, kaming mga pastor ay regalo ng Panginoon sa inyo. Ay, ang saya nyo. Naku, talagang ang ngiti, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko po, kaming mga pastor ay regalo base sa ating Ilagay mo. Ilagay mo. 11. He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. 12. Regalo. Kami ay regalo, kami niregaluhan, kami regalo sa inyo bilang pastor. Ang ating Apostle Art ay regalo sa J1 family. 5. Ang niregalo na ito ang tinatawag dito ay ministry gifts. Fivefold ministry na gumaganap sa body of Christ. The apostle, the pastor, evangelist like Billy Graham, evangelist po si Billy Graham. Kailangan po ng propeta na nagpapahayag what is coming, na nakakakita po, pinakikitaan ni Lord. Yan po yung mga propeta para warningan, paalalahanan, to give warning, to give encouragement that will build the church. Sino yung kilala mong prophet? Prophet Dutchits, Prophet Cindy Jacob. Sila po yung may mga, ang nagsabi po na blessed, pinakita sa kanya ng Lord na blessed ang church na magdideklara at aaktuhan ang Luke 4:18 and 19. Sino pong propeta ang ginamit? Prophet Dutchits. Nakarating po sa akin yung hard copy noon. Propeta po. Ang propeta, ang evangelista, sino pong evangelist ng body of Christ? One of the evangelists, Billy Graham. Prophet, apostle, are our Bishop Art. Pag sinabing apostle, sila po'y working in signs, wonders, and miracle. May kausap ako? Regalo po yan. Ano pa? Pastor. Sinong kilala niyong pastor? Hindi agad akong itinuro eh. Ay, hindi naman po kayo pastor, kayo yung reverend. Ala. Wala akong nakalagay diyan, reverend. Kaya po ginagawang reverend para makapagkasal o kaya ay kagalang-galang na talaga. Pero nakalagay dyan ay pastor. Nag-aalaga ng tupa. Hindi pwedeng sabihin pastor ang hindi na marunong walang shepherd heart. Hello? Tayo mga kasama kong pastor na niregaluhan ng Lord sa fivefold ministry. Tayo. Yan. Yan po, ang kasama kong pastor. Regalo. Regalo. Niregaluhan kami. Hahanapan kami ng mas malaki. Sabi mo sa iyong katabi, ganun ga? Ay, opo. Hahanapan kami ng mas malaki. Accountable kami ng mas malaki. Niregaluhan kami, pero doon sa regalo, may malaking hahanapin. Sino ang niregaluhan ng marami? To whom much is given, much is required. Pero tayo, pantay-pantay bilang anak ng Diyos.
Hello? Sino masaya? Unang-una, ikaw ay naging anak ng Diyos dahil sa relasyon mo sa bigatin Son. Yun. Hindi kami pwedeng magmalaki. Never, never namin ipagmalaki ang aming posisyon dahil ito'y regalo. At ikaw din iniregaluhan. Mamaya makikita mo. Pastors and teachers. Kailangan ng isang pastor ay marunong ding magturo. Nakalagay yan sa Bible. Pero hindi lahat ng teacher ay pastor. Pero as much as possible, ang pastor dapat marunong umunawa dito sa mag-interpret ng tama. Okay? Sino ang masaya na sa church ay may binigay na evangelist? Sa body of Christ ay may binigay na propeta, apostle, pastor, teacher, para ano daw? 12. For the equipping of the saints. Sino rito ang mga saints? Abay, ako'y saint, ikaw ga. Ba't hindi nataas ang kamay? Sino rito ang saints? Taas ang kamay naman. They are the living saints. Baka sabihin nyo, saint, santo? Hindi ho. Tayo ang living saints. For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Sino ang body of Christ? Ikaw, katawan. Nandiyan ba tayo? Naunawaan yung tinuturo ko? Sino ang belong to the katawan ni Kristo? Ikaw ay pwedeng kamay, ikaw ay pwedeng paa, ikaw ay pwedeng mouth, ikaw ay pwedeng mata. May function tayo. Amen? Pamalakpak sa Lord ang ikaw ay bahagi. So, para daw lumakas ang katawan ng Panginoon, ikaw yon at ako, the body of Christ, ibinigay ang apostle, ang pastor, ang propeta, ang evangelist, at ang ano pa yun? Teacher. Regalo. Niregaluhan kami, malaki ang accountable dahil may iniregalo sa amin. Gets po? Pero tayo pantay-pantay bilang anak ng Diyos. We are not looking for our position. Dahil mananagot kami sa amin tinanggap na position. Kaya biyayaan kami ng Lord. Now, kinuha ko ang God's word na version. Sa verse 12, their purpose, anong purpose ng fivefold ministry sa body of Christ? Their purpose is to prepare God's people, ikaw yon, saint. To serve, ayan. To build up, ayan. Inihahanda ng mga pastor, ng mga ebangelista, ng mga apostol, ng mga propeta at teacher. Ang bawat isa para maglingkod. Para maglingkod. Sabi ko po, para maglingkod. At mamaya, ang ganda nung nilagay ko ritong sa maunawaan natin. Okay? Ang purpose again ng pagiging pastor ko ay para ihanda kayo sa paglilingkod. Turuan sa paglilingkod. Bakit nga ba binigyan ng buhay tayo ni Lord? Gusto ko kasi gusto ni Lord na makasama ka sa langit. Gusto mo rin ba? Tanungin mo naman katabi mo, hoy, gising. Gusto mo rin ba? So, training ground natin ang lupa. Iti-train niya tayo para welcome tayo doon. Bawat araw, we are under tests. Kasi banal siya. Hindi naman natin kaya. Kaya biyaya ang kailangan. Kaya binigyan tayo ng gifts and power and authority. Ngayon, anak ka na ng Diyos. Ikaw at ako'y anak. Kaya lang buhay pa tayo. Meron tayong battle. Kaya binigyan tayo ng mag-aalaga sa atin. Hello? Kung magpapaalaga ka,
Binigyan tayo ng Word of God para mapaalalahanan tayo lagi, kagaya ng ating binabasa. Why? Napili ka para makasama sa langit. Masaya ka ba doon? Kaya lang, sa lupa pa lang, sasalain na. Sino ang kambing? Sino ang tupa? Ang kambing, nanunuwag. Ang tupa, maamo. Taas ang kamay na ikaw ay tupa. Hindi mo alam kung ikay tupa. Nasaan ang tupa? Sino nag-aalaga sa tupa? Si Lord. Palakpakan natin si Lord. Sino ang kasama sa langit? Ang mga tupa, hindi kambing. Nasaan ang tupa ng Panginoon? Tayo yun. Sabihin mo sa iyong kahit ikaw ay gayaan, pinili ka ni Lord. Masaya ka ba? Sino yung masaya na pinili ka ni Lord para isama sa langit, pero hindi pa ngayon? Sino yung masaya? Sa dami ng tao sa mundo, doon na lang sa barangay mo, ilan kaya ang kagaya mong pinili ni Lord? At ngayon under test, kasi ang langit ay banal na lugar. At kahit yung kahanggan mong napakasungit, dahil nasa iyo ang Holy Spirit, nagagawang mo parang ngitian. Tunay. Yung umaaway sa iyo, nagagawa mo pa rin batiin at ipanalangin. Tunay. Yan ang mga palangit. Sa biyaya. Because of the Holy Spirit. Hello? At walang-wala kang inggit dahil ang inggit, yung espiritu ng inggit, ay pumapatay ng relasyon. Pumapatay, yan po ang inggit. It is a killer of joy. Hello? Ang inggit is a killer of relationship. Tanungin mo yung katabi, kumusta ka? Mamaya, kung may nakakulong sa inggit, guguho ang pader sa iyong pag-awit. Lahat guguho ang pader. Amen? Kung may inggit ka sa iyong kapa, yan po'y pumapatay ng kagalakan at hindi ka papayag. Gusto mo araw-araw masaya ka. Pag nakabalita ka na umuulad ang iyong kapa, umaaway sa iyo, masaya ka pa rin. Wala ka kasing inggit. Pumalakpak ang hindi naiinggit. Yan ang nangyari kay Satan, kay Lucifer, nainggit. Kaya inggitan ang Diyos. O hindi siya binagsak. Yung po ni Lucifer po ay naging Satanas. Lucifer yan ay worshiper ni Lord. Ay kanyang kinainggitan, ay ang Diyos, ako rin. Kaya ngayon, counterfeit. Tayo, anak ng Diyos, worshiper. Anong ginagawa ni Satan? Music din ang ginagamit. To praise Him. To praise Satan. Music. Pero tayo, ginagamit ni Lord ang music to praise God. Palakpakan natin ang mga worshiper ni Lord, pumalakpak kay Lord. Now, pinagkalooban tayo ni Jesus ng 5-fold ministry. The pastors and regalo yan sa atin. Number 3, ano naman ang inigalo, the giver, ni Father and Jesus Christ? Si Holy Spirit. Si Holy Spirit ay inirigalo ni Ama at ni Jesus Christ. Saan po yan nakalagay? Ay, tinuro ko pala yan last week. So, the Holy Spirit is the third person of the Trinity alongside God the Father, God the Son, Jesus Christ. The Holy Spirit is considered fully God, equal in nature, power and glory to the Father and Son. He is believed to be God's active force, guiding, empowering, sanctifying,
comforting, convicting, interceding, teaching, and anointing believers. Regalo ng Ama. Regalo ni Jesus, si Holy Spirit. Itinuro ko po yan yung isang linggo. Punta tayo sa number 4. Ang ganda ito. God the Holy Spirit, the Holy Spirit. Ano naman yung regalo ni Holy Spirit? Review natin. Sinong niregalo ng Ama? Sagot ang nasa likod. Likod. Iniregalo ni Jesus? Nigalo ni Jesus Himself. At marami pang kasunod. Si Holy Spirit, niniregalo lang yun. Mamaya natin pag-usapan yun. Now, iniregalo ni Holy Spirit. Eto na. The Holy Spirit gives power and different spiritual gifts to the church. Ikaw at ako'y binigyan ng kapangyarihan. Ang pag-uusapan natin ngayon, the spiritual gifts. Basahin natin ang 1 Corinthians 12, 4-11. Yan. Ito po'y sa easy to read version. Basahin po natin. With understanding po kasamang isip. Huwag muna tayong magliwaliw ang isip. There are different kinds of spiritual gifts. May iba't iba daw kaloob. Bakit? Iba ang kaloob sa akin, iba ang kaloob sa iyo. Pero lahat ay niregaluhan. Pumalakpak ang anak ng Diyos na tumanggap ng regalo. Makinig kayo, mahalaga ito. Gusto ni Lord i-encourage ka, may regalo ka. There are different kinds of spiritual gifts, but they are all from the same Spirit. Saan galing ang spiritual gifts? Sa ating binasa. Kay Holy Spirit. Tandaan po natin yan. Spiritual gifts galing, different kinds of spiritual gifts ay galing kay Holy Spirit. Dito po sa ating babasahin hanggang 7, makikita natin ang Trinity. Pag sinabing Trinity, God the Holy Spirit, God the Father, and God the Son. Bear with me. Sino ang nagregalo ng different kinds of gifts? Laksan po natin. Holy Spirit. So, may regalo si Holy Spirit, different kinds. And there are different ways. May iba't ibang paraan ng paglilingkod. But we serve the same Lord. Sino raw yung Lord? Sinong Lord? Basahin muna natin to. 6. And there are different ways that God works in people, but it is the same God. Kaya nga may underline at pula. Who works in all of us to do everything. Ulit. Sino ang nagregalo na spiritual gifts? Si Holy Spirit. Sino naman ang bawat isa raw ay naglilingkod at ang pinaglilingkuran ay si Lord. Sino yung Lord? Jesus Christ, our Lord and Savior. And sabi rito, and these are different ways that God works in people. May iba't iba raw kilos na ginagawa ang Diyos. But iisa ang Diyos na kumikilos. Sino yung tinutukoy na God? God the Father. Present sa 1 Corinthians 12, 4-11, ang itinuturo ko sa inyong giver. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Basahin natin sa Tagalog para maunawaan ng lahat. Basa po. May iba't iba tayong kaloob.
Taas uli ang kamay na anak ng Diyos na alam mong may regalo sa iyo si Lord. Bukod sa asawa mo, sa anak mo, may regalo para sa paglilingkod. Niregaluhan ka ng lakas, talino, talents, and gifts. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Lahat ay magbabasa po tayo. May iba't iba tayong kaloob. Ngunit iisa lang ang espiritong pinagmulan nito. Sino yung tinutukoy na espiritu? Holy Spirit. Verse 5. Iba't iba ang paraan. Nakikinig pa po tayo? Simulan na ulit natin sa simula. Okay. Simulan natin sa simula. 1, 2, 3, go. May iba't iba tayong kaloob. Ngunit iisa lang ang espiritong pinagmulan nito. May binigay si Holy Spirit sa'yo. Sa'yo. Sino nagbigay? Holy Spirit. Tinanggap mo ba? Alam mo bang may binigay siya? Ginagamit mo ba? Gagamitin mo na. Patalasin mo yung bigay na regalo sa'yo. Gamitin mo yung regalo na yan. May iba't iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang espiritong pinagmulan nito. Galing kay Holy Spirit. 5. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Merong ushers, merong nag-evangelize, merong sa deliverance ministry, merong sa giving. Mamaya, bibigay ko sa inyo ang iba't ibang paglilingkod. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. The greeters, the conso, bukod sa iPod ministry. Ngunit, basa, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Kanino tayo naglilingkod? Kay Jesus. Kasi yung siya nasa lupa, pinaglingkuran niya tayo. At sa paglilingkod natin, hindi mo sa iyong kapwa lang ginagawa. Sa Diyos mo yan ginagawa. Kay Jesus. Iisa, may iba't ibang kaloob. Gamitin mo yan. Kasi yung ginagawa mong paglilingkod sa iyong kapwa, yan kay Lord Jesus nating ginagawa. Sabi mo siya ang kaliwat kanan, naglilingkod ka, di ba? Anong sagot? Naglilingkod ka. Kay Jesus natin niyang ginagawa. Kasi ang taong pinaglingkuran mo, baka makalimot. O baka hindi ka magantihan at ikaw ay hindi maging masaya. Pero kapag inisip mo kay Lord ka naglilingkod, habang ikaw ay naglilingkod sa iyong kapwa, kay Lord ka naglilingkod, higit kang magiging masaya dahil ibang mag-reward ang Panginoon. Lahat ng gagawin natin sa ating kapwa, ito'y sa kay Jesus nating ginagawa. At hindi ka magsasawa dahil alam mong ibang magregalo si Lord. Papatunayan niya ang pagkakaiba na naglilingkod at nang hindi. Sabi sa Book of Malakay, chapter 2, 3, 18. Kaya, may nakakakita man o wala, ma-encourage ka na maglingkod. May iba't ibang kaloob. Ikaw lang ang makakaalam niyan. Ano bang ipinagkaloob sa'yo? Kung ikaw ay madaldal, gamitin mo yan sa pag-share ng Word of God. Kung ikaw na may walang imik at ikaw ay tahimik lang, hindi ka kagaya ng ibang pinagkalooban ng kadaldalan. Yung, sa tama ha, yung di man kadaldalan eh. Ikaw ay maboka, di ka? Maboka? Gamitin mo yan to preach Christ.
Pero yung may katangi ang minsan nahihiya, gamitin mo yan sa pananalangin, ipanalangin mo ang mga humahayo. Ipanalangin mo ang mga pastor. Gamitin mo yan. Marami kang pwedeng gawin. Ipanalangin mo ating bansa. Ipanalangin mo ang mga tumatayo dito, ang mga tumutugtog, ang mga ginagamit ng Panginoon. Yun ipaglilingkod din. Bagamat walang nakalagay na ganun. Dahil lahat dapat ay maging prayerful. Wala pong nakalagay doon sa na ang pananalangin ay paglilingkod. Dahil yan po'y talagang gagawin natin bilang anak na lumapit lagi. So, iba't ibang verse 6, ulitin natin, 5, iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoong Isa lang. Hindi ikaw ang paglilingkuran. Hindi ikaw ang ginagawa dahil ikaw ang tao. Si Christ naman ay nasa langit na ang Spirit, hindi mo nakikita. Pero yung ginagawa mo sa iyong kapwa, tandaan mo kay Lord mo yung ginagawa. Masama o mabuti. Sa Diyos mo yung ginagawa. At magsusulit tayo. Hello? Sabihin mo sa iyong katabi, ipagpatuloy mo ang gawang mabuti. At iwaksi ang gawang masama. Kasi sa Diyos mo yung ginagawa. Hello? Iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Eto pa, verse 6. Iba't iba ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Ibang pinagagawa sa iyo bilang lalaki, ibang pinagagawa sa akin bilang babae. Ibang pinagagawa sa akin bilang pastor, ibang pinagagawa sa iyo bilang attendee. Pero lahat tayo ay ikinommission ni Lord to be a disciple and disciple maker. Iba't ibang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Wala kang ipagmamalaki. Wala. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, wala tayong ipagmamalaki. Without the touch of God, hindi tayo makakakilos. Without the power of God and the presence of God, we cannot do so much. Kayang ipagmamalaki natin ang ating Diyos na kumikilos. Basahin uli natin. 1, 2, 3, go. Iba't ibang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Maglalagay ng kortina, ay mapapaakyat mo sa ladder ang malulain. Hindi. Tama po ba? Yan, si brother, katabi mo yung, yan, anak ng Pastor Tim. Kalimutan ko ng pangalan mo tuloy. Uy, tulungin naman ako. Alvin yan, kasi ang pangalan nga niya, J.R. Si Brother Alvin, yan po ay walang fear sa heights. Yan po yung mga magkakatulong sila, may nagsusuot ng kortina, may humahawak sa rad, iba-iba. Pero lahat yan ay ginagawa para sa Panginoon, para maikabit ang isang magandang kortina. Pag alis ninyo, kalat ang makikita rito. Merong wala naman. So may nag-aayos ng silya, may naglilinis ng floor, may nagpapatay ng ilaw, may magsasara ng gate, iba-iba. May gatekeeper, merong cook, merong ministry ng driving, may ministry ng usher, Esther, merong ministry ng
dito sa music and media. Yan po ay sa Lord natin lahat ginagawa at siya ang magre-reward. Sabi ko, ang Panginoong Diyos ang magre-reward sa buhay ng mga naglilingkod. The Lord you will be rewarded. Ikaw ay nasa bahay, pinagpe-pray mo. Sino man, Lord, ngayon ang mga idini-deliverance, lumaya. So, kitang-kita po natin. Ngayon, verse 7, ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Ikaw at ako, mga magulang ko't kapatid, maging nasa online, ay may tinanggap na regalo. Ang regalong ito ay kailangang gamitin. At tayo ay binigyan ng kakayahan para tayo makatulong sa ating kapwa mananampalataya. Palakpakan natin ang nagkaloob. Bawat isa, ibig sabihin, hindi ako lang, kundi tayong lahat. Sabi mo, tayong lahat ay binigyan ng kakayahan. Anong sabi roon? Binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya. Ebidensya po ay kailangan mong maipakita na nasa iyo si Holy Spirit. Magpakita ka ng ebidensyang nasa iyo si Holy Spirit. Ang linaw ng paalala ni Pablo. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu. Tumulong ka sa iyong kapwa mananampalataya. Yan ay ebidensya na nasa iyo si Holy Spirit. Maglingkod tayo, ebidensya na nasa iyo si Holy Spirit. Basahin natin sa English. Basahin natin sa English. Dito muna ako dalhin sa King James. Yan. English, sa King James. 1 Corinthians 12. Yan, 4-6. Dito muna sa TPT. 1 Corinthians 12, 7-11. Doon lang siguro sa 7. 7 na lang muna tayo. Sige, buuin na lang pala natin. Yan. Sige, sabay-sabay tayo. The evidence, sabi ng version ng 1 Corinthians, ng TPT version. The evidence of the God, the Holy Spirit's presence is given to each person for the common good of everyone. Pakita mo yung ebidensya na nasa iyo si Holy Spirit. Pakita mo yung bunga niya, nasa iyo si Holy Spirit. Ipakita mo yung regalo niya, gamitin mo yun. Pag ginamit mo yung regalo, nagpapatunay nasa iyo si Holy Spirit na niregaluhan. Lahat po ba'y niregaluhan ni Holy Spirit? Sagot po tayo. Tanungin mo yung katabi, may tinanggap ka ba kay Holy Spirit na regalo? Dahil ikaw ay anak? Yes. Yun daw ang ipapakita mong ebidensya. Ano pang ipapakita mo na ebidensya na nasa iyo si Holy Spirit? Ang bunga, the fruit and the gifts. Ito'y evidence. The fruit and gifts of the Holy Spirit is an evidence na ikaw ay pinananahanan ni Holy Spirit at ikaw ay palangit. Pumalakpak ang tinatanggap ito na ito'y nasa iyo. The evidence of God, the Holy Spirit is given to each, bawat isa. Verse 8. The Spirit gives one person the ability to speak with wisdom. The same Spirit gives another person the ability to speak with knowledge. Yan po ay gift.
nagsasalita ng may karunungan, nagsasalita ng may pangunawa. To another person, the same Spirit gives courageous faith. And to another person, the same Spirit gives the ability to heal. Check mo kung saan ka rin eh. Gift of wisdom, gift of knowledge. Mamaya ilalatag ko po ito lahat. Checkan mo kung meron ka. Proof, pruweba na nasa iyo si Holy Spirit. Kasi ito galing kay Holy Spirit. Ability to heal. Another can work miracles. Another can speak what God has revealed. Another can tell the difference between spirits. And another can speak in different kinds of languages. Speaking in tongues. People of God, ang pagsasalita ng iba't ibang lingwahe, ito'y regalo. Tanda na ikaw ay sumasampalataya. Kaya please desire to speak languages of the Holy Spirit. Mamaya, hilingin mo. Magsalita ka, kailangan makita sa iyo ang pruweba. Pruwebang nasa iyo ang bunga ni Holy Spirit at nasa iyo ang mga regalo. Kailangan may regalo ka. Mamaya, hingin mo, Lord, patunayan mo sa akin may regalo akong tinanggap sa iyo. Kung hindi ka nakakapag-perform sa deliverance, baka naman ikaw yung niregaluhan ng speaking in tongues. At least may regalo ka. Hello? Andiyan pa tayo. Kailangan at least meron kang regalo. Katunayan nasa iyo si Holy Spirit. Pruweba yan eh. Hindi ako may sabi, the Bible. Kaya mamaya sa inyong life grouping, tanungin mo isa-isa, anong regalo sa iyo ni Lord? Dapat merong masabi. There is only one Spirit who does all these things by giving what God wants to give to each person. Ang Lord ang nagbibigay. Merong binigyan ng higit, merong binigyan ng enough. Pero yung higit, malaking accountable kay Lord. Now, basahin natin sa King James. Tingnan natin sa King James Version. 1 Corinthians 12, 4-6. Now, there are diversities of gifts. May iba't ibang kaloob, but the same Spirit. And there are differences of administrations. Kanino ikinonek yung word na administration? Sa Lord. But the same Lord. Ang gifts, sabi roon, diversity of gifts, ito'y sa Holy Spirit. Pero yung administration yan ay kinonek kay Lord. Nariyan pa kayo? Kanina'y Tagalog, ngayon English. And there are diversities of operations. Sino naman yung under the operations? Si God the Father. Same God which worketh all in all. Yan po'y kinuha ko sa King James. Sabihin natin, administration. Gifts. Diversities of gifts. Ang galing ang diversities of gifts. Lakas po natin. Kay Holy Spirit. Kanino galing ang kinonek ang pagiging administrator? Kay Jesus. Kanino naman ikinonek yung operations? God the Father. Ngayon, kinuha natin ang iba't ibang meaning in Greek ng gifts, administration, and operations na ikinunek kay Holy Spirit. Nakikinig pa kayo? Mahalaga ito, makinig kayo. Bakit ko itinuturo ito? At ng lahat ng mga pastor, iba-iba, may mga itinuturo ito tuwing linggo. Darating ang false prophet. Ayaw ni Lord na may madadaya. Kaya hanggang may panahon pang ikaw ay makinig kang magaling para hindi ka ma-deceive.
at makasama ka sa rapture of the church. Hindi ka pwedeng madaya. Kaya hanggang may panahon pa, makinig kang magaling. Nakalagay sa Biblia, in the last days, there will be a false prophet. Habang may panahon, makinig kang mabuti. Ngayon, yung gifts, administration, and operation ay kinonect sa God, the Holy Spirit, God, the Son, and Jesus. Tingnan natin, God the Father. Tingnan natin, ano ang Greek word ng administration o gifts na ikinonect kay Holy Spirit? Gifts from the Greek, charisma. Grace. Which means free, benefit, favor, conferred endowment of grace. It comes from the same root as the word grace. We could say there are diversities of graces. What the Holy Spirit give us is not earned, otherwise it would not be a grace. So yung gifts, ito ay biyaya. Maunawaan mo, kapatid. Sobrang mapagbiyaya ang Lord na may niregalo pa sa'yo. Buhay niya'y ibinigay niya, pero ngayong tayo nasa lupa pa, may inihandog siyang eternal life. May laban tayo sa lupa. Kailangan natin ng regalo, the power and authority. Kailangan natin ng regalo ng banal na Espiritu Santo. Kailangan natin si Holy Spirit para tayo magtagumpay. Hello? Na kapag ikaw ay nagkamali, ikaw ay nakadapa, ikaw ay babangon. Dahil alam mo, ikaw ay anak ng Diyos na ikaw ay kasama sa parada ng tagumpay. Sige, ang palakpak sa Lord. Kaya yung sinasabing gifts, ito po'y grace. Sino yung masaya na nalaman mo ngayon na ikaw bilang tao na anak ng Diyos na nasa lupa, hindi pa tapos ang mission mo, ikaw ay under tests. Kung talagang ikaw ay makakapasok ng langit, pasado ka, kasama ka sa parada ng tagumpay. You are under test kung talagang genuine ang iyong faith. Yun isasalain. Ang matatapon ay ipa, walang laman. Pero ikaw, may genuine faith ka at relationship. Hello? Kaya wag mong iisipin, ay, may regalo ako, siguro mabait ako. No. It's not about your character. It's about you being a child of God. Ang binigyan ng regalo ay ang mga anak. Tumanggap. Pumalakpak ang mga tumanggap bilang anak. Maunawaan natin yan. It's about grace. Yun yung gifts. Niregaluhan niya dahil siya'y mapagbiyaya. Ano naman ang administrations na ikinonect kay Jesus? From the Greek diakonos, which means ministry of rendering service to other, especially humble service. Yan ang ginawa ni Jesus. Siyang halimbawa ng paglilingkod na punong-puno ng pagpapakumbaba na hinugasan ang paa ng disipulo. Sobrang dumi ng paa ng mga disciple. Ang isang Judas na maghuhudas sa kanya'y hinugasan din niya ang paa. Wala siyang itinangi. At yan ang nire-represent ni Jesus. Na sa atin daw paglilingkod, makita ang pagpapakumbaba. At nakikita naman natin yan. Example natin si Jesus at ang ating Apostle Bishop Art. Kahit siya'y apostle, still, he is humble. Pag siya'y mali, inaamin niya. He's humble. Ang example natin is si Jesus. As administrator ng New Testament, service to another, especially humble service. It is used with reference to the Lord Jesus in Matthew 20:20. He is well able to teach us how to become humble servants. Paalala sa ating lahat, mayaman ka, may posisyon ka, pastor ka,
reverend ako, hindi ko yan pwedeng ipagmalaki. Yan ay biyaya ng Lord. Anointed, hindi ko yan pwedeng ipagmalaki. Nagagawa mo maganda, nagagawa mong magmahal, kahit di ka ibig-ibig, biyaya yan ng Panginoon. Ang ipagmalaki ay ang nagbigay ng biyaya. God the Father, the Son, the Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating Diyos. Operations is from the Greek, enerheio. And this is the verb form which means active release of energy. Alam ni Lord sa paglilingkod, kailangan ng energy. Alam ng Diyos, kailangan. Kulang ang tulog, kulang ang pahinga. Ang daming assignment. Pero masaya mong ginagawa. God will gonna release the energy. That power that raised Jesus from the dead ay ibinibigay sa kulang ng lakas. Kulang ang pahinga. Pero ang ginagawa, panay ang gawa para sa gawain ng Panginoon. I tell you, hindi lang ang Apostle Art, hindi lang ako, kasama kayo. Pati nga mga nasa abroad, nandoon sila maghapong nagtatrabaho. Oo, ang mga nasa Macau, ang mga nasa Hong Kong, mga OFW, sila'y working and yet nakakapag-disciple. Bakit? Nagre-release ng matinding strength si Lord. Enerheio. Paul used this word in Ephesians 1 to tell of the dynamics of the resurrection released to work in us. Yung power that raised Jesus from the dead ay inire-release sa mga naglilingkod ng totoo sa Panginoon. Mga nasa abroad at lokal. Marami po sa abroad nagtatrabaho, but still ang daming nadidisciple, ang daming inaalagaan. Ganon din sa lokal. Kakaibang inire-release na strength ni Lord. Nanay ka, tatay ka, pero humahayo ka. Nanay ka, tatay ka, nag-aalaga ka. Nagtatrabaho ka para sa iyong pamilya, still may inaalagaan ka pa. Nagre-release si Lord ng kakaibang joy, ng kakaibang strength. Joy in serving God with gladness. At yan po ang inire-release ng Ama. We cannot separate the gifts from administrations or operations any more than we can separate the Father from His Son or His Spirit. They work together in unity, releasing the mercy, the grace, power in His kingdom. Yan ang nararanasan ng mga missionary, ng mga evangelist, ng mga naglilingkod, ng totoo, na walang reklamo. Ang ginagawa ni Lord, lalakapan niya ng lakas para mapulpil ang purpose niya sa buhay mo. Pumalakpakan, tumatanggap noon. And this morning, these are the example of spiritual gifts. Ikaw na tumanggap ng spiritual gifts, bilang anak, i-check mo kung alin dito ang sayo. Kailangan i-check mo. Ito ang mga gifts, naririyan ang verses. Bilisan ko na. Leadership. Gift sa leadership. Checkan mo ha kung alin din ang sayo. Administration. Gift na leadership, ability to lead, to organize, and to guide the church. Yan po'y tinanggap ko. Thank you, Lord. Kasi I'm guiding the church, I'm guiding the pastors. Hindi ko nasasabihin ang the rest of the gifts na binigay. Pag may calling ka, kalakip noon ang gifts. Ano man pagkatawag sa iyo, Great Commission, we are commissioned to preach. May regalo ka. Administration, gift of effectively managing and overseeing resources and tasks within the church. Teaching, the capacity to communicate and explain God's truth effectively. Encouragement, the gift of motivating and inspiring others. Checkan mo alin dyan ng iyo, ha? Mercy, the ability to show compassion and empathy.
mahabagin ka. Faith, the strong conviction and trust in God. Meron na ba? Mag-amen ka kapag meron na. Mag-amen ka kapag ako ay nag-mention din eh. Faith, the strong conviction and trust in God. Healing, the gift of restoring physical and emotional health. Miracles, the power to perform supernatural acts. Hindi mo malalaman ang regalo mo hanggang hindi mo ito nagagamit. Nalaman ko lang, may regalo ako nung tanggapin ko ang assignment to handle a church. May regalo pala ako nito. I'm challenging everyone. Lahat tayo binigyan ng regalo. Discover it. And use it. Apostleship. Ito yung miracle. Impossible situation plus the power of God's Spirit equals miracle. Apostleship, the call to build, establish the church. Pastoring, the gift of shepherding and caring for the flock. Yan po ang pastoring. Yan po ang pastoral ministry. We care for the flock. I-remind mo siya, tomorrow, see you. Yung mga inaalagaan. Nagsesend ako sa inyo ng devotion. Because I curse for you. Nasa inyo na kung babasahin nyo. Kasi kakausapin ka doon ni Lord. Evangelism, the ability to share the gospel and make disciples. Serving, the capacity to serve others selflessly and meet practical needs. Nag-check ba kayo kung alin sa inyo dyan? Giving, the ability to give generously and cheerfully. Prophecy, the gift of speaking forth God's messages. Discernment, the ability to distinguish between true and false teaching. Speaking in tongues, the gift of speaking in unknown languages. Interpretation of tongues, the ability to impart the meanings of languages. Wisdom, the ability to apply knowledge and understanding in practical ways. Knowledge, the gift of understanding and knowing God's truth. Counsel, the gift of offering wise and helpful advice. Fortitude, the gift of strength and perseverance in the face of challenges. Piety, the gift of reverence and devotion to God. Unity, the gift of encouraging unity within the church and promoting peace. These gifts, when used in accordance with God's will, contribute to the growth, maturity, and effectiveness of the church, ultimately glorifying God and building up His kingdom. Meron ba tayong nakitang regalo sa atin? I-report mo sa iyong life group leader. O kung hindi mo pa na-discover, pag-pray mo, mamaya, mag-collapse ang walls na hahadlang para hindi mo maunawaan yung gifts. Magkukulapse ang mga walls na humahadlang para hindi mo magamit ang regalo. Taas uli po ang kamay na ikaw ay alam mong niregaluhan. Sino nga nagregalo? Si Holy Spirit. To each one, bawat isa may niregalo. Gamitin mo yan. Magsusulit tayo sa Lord based sa ating tinanggap. Tinanggap ko ang pagpapastor. Magsusulit ako. Ang pagiging reverend, magsusulit ako. Ano man ang inyong tinanggap, mananagot tayo base sa ating tinanggap. Iba-iba po ang kaloob. May konti, binigyan ng 5 minas, 1 mina, iba-iba. Gamitin natin yan. Pag malaki natin ang giver, palapakan natin ang giver. And this is the challenge. You want the gifts? Surrender yourself to the giver.
You want to know the gift? Surrender. Empty yourself all that about yourself and others, about your pasts, mistakes, failures, past wounds and hurts, and any walls that hinders forgiveness, joy, and peaceful life. Obey your Master, Lord Jesus Christ, giver and lover of your soul. Love God, love yourself, and others. Sino po rito ang nagsasabing, nagpapasalamat ka sa Lord na ikaw ay anak ng Diyos? Sino naman yung nagpapasalamat sa Lord na bilang anak ng Diyos, may inihandang eternal life sa'yo? Kaya lang narito ka pa. Nagpapasalamat ba tayo na tayo may tinanggap na regalo para tayo magtagumpay? At ngayon, isurrender mo naman sa Panginoon. Tumayo tayo ngayon, magpatawad ka. Kanina tinanong ko kayo, welcome kaya sa langit ang taong hindi nagpapatawad? Kayo ang nagsabi, hindi. Welcome kaya sa langit ang taong walang pananampalataya? Hindi. Welcome kaya sa langit ang taong walang tunay na relasyon sa Panginoon? Ano po ang ating sagot? Welcome kaya sa langit ang taong walang tamang relasyon sa Diyos? Hindi. Kumusta ang relasyon natin sa Panginoon? Hayaan natin na sa pag-awit natin, mag-collapse ang lahat ng walls na nahihinder sa ating magandang relasyon sa Panginoon. Sino may gusto noon? Sino may gusto noon? Hayaan mo, anuman, mag-pray tayo. Ama sa langit, salamat po in the name of Jesus, by the working power of the Holy Spirit, for giving us, Father, our Lord Jesus Christ. And Lord Jesus, thank you for giving your life. Thank you for giving, O God, righteousness, forgiveness, power and authority, and for giving the Holy Spirit. Oh, thank you, Holy Spirit, for different gifts para yung inihanda niyong eternal life ay matanggap namin. Tinanggap na namin pero mararating namin. Wala kami ipagmamalaki. Salamat, banal na Diyos. Guguho ngayong oras na ito as we worship you ang lahat ng pader na humahad lang para kami maging masaya. Lahat ng pader na humahad lang para kami, O God, ay magtagumpay. Lahat ng pader na kasalanan, lahat ng pader na sinisimbolo ng mga pader na nagkukulong sa bawat isa sa poverty, sa stress, sa worries, sa anxieties, lahat ng yan na mga pader ay guguho sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Salamat at madidiscover ng bawat isa at magagamit ng bawat isa yung regalo mo, Holy Spirit, dahil kami naniniwala may niregalo kayo, Holy Spirit, sa ikatatatag ng iyong katawan. Salamat, O God. Magkukolapse ang lahat ng walls para matanggap namin ang lahat ng inihanda mo sa aming the best. The best. The best. In the name of Jesus. The best joy. The best, Lord, joy in serving you. Para kami makapaglingkod sa iyo. In the name of Jesus. Are you ready, people of God? Narito kami bilang iyong mga anak. Ama, salamat po. Holy Spirit, salamat po. Lord Jesus, salamat po. And as we sing, hindi lang pader ang guguho. Even, Lord, i-equip mo kami. Strengthen mo, i-comfort mo, pagagalingin, palalayain. Uuwi ang bawat isang masayang-masaya. Malayang-malaya. Dahil wala nang makakalaya na sa pagkakabihag ng kaaway. Sa anumang bumibihag, para higit na maging masaya. Taas ang kamay na gusto mo higit kang maging masaya.
Kaya ngayon, Father, sa aming pagkanta, magkukulaps ang lahat ng walls, sa mga pader na humahadlang sa galakan, because the joy of the Lord will give us strength. Thank you, Lord. I come. With all our hearts, Lord, I come to you, Lord, hoping for your care, your power and love. Always be there, Lord, I need. here we are, Lord, saying that we need you, Jesus Christ. Sa aming paglilingkod, sa aming buhay spiritual, we need you, Lord. Sa aming paglago, sa aming relasyon sa iyo at sa aming kapwa. And mold me, teach me your way. Teach me your ways. I call on your name, asking for your help. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for hoping for your care, your power and love. Always be there, Lord, I need you. Sa lahat po na nagsasabi, isinusurrender mo sa Panginoon ang lahat. Come over. Dahil sinasabi mo, hindi ko kaya, Lord. Come over. Isurrender mo yan lahat sa Panginoon ang hindi mo kaya. Come to the altar. Isurrender mo yan lahat. Sign of humility. Please guide me by your grace. I want to live for you. I call on your name, asking for your Thank you, Lord, for the strength, for the courage, for the gifts, for the mercy, for the favor. Thank you, oh God, you are the ones who made the impossible to become possible. Every walls that will hinder the good relationship, mag-collapse lahat. Yan, duralahayan. Ako'y lumalapit, lapit. Lahat ng nagsusurrender ng buhay, come to the altar, come to the altar.
mapapabayaan. Salamat, kayo laging naririyan. Salamat sa iba't ibang regalo. At ngayon, ang humihingi ng regalo, open your mouth. Speak in tongues. Speak in tongues. Oh, rayaralaba, yaralaba. Sharararara. Oh, rayaralahay. Yandaralaba, soko, yaralahande. Sharayaralahay. Freedom. I decree. I declare freedom. Kalayaan. Kalayaan. Jesus. Jesus the deliverer. Jesus the healer is here. Jesus. Jesus. Oh Jesus, the name of Jesus. Jesus, the name above all names. Every name of sickness, bow down at the feet of Jesus. Haraba kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Kami nananalig. Ang lahat ng walls ay nag-collapse na. Ang lahat ng walls na nag-i-hinder para sa tunay na pananalig, tunay na paglapit, tunay na relasyon, tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, tunay na buhay na pinagpala at pinalaya. Nag-collapse na, Lord. Maganap, maganap ang kalayaan, maganap, Lord God, ang himala ng kagalingan, maganap na magamit ang regalo. In Jesus' name. You're risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, name above all names. Declare the name of Jesus, the one who takes all pain. Kinukuha ni Lord lahat ng iyong pain. Ikaw ay pinagagaling, pinalalaya. Issue from the past. Every failures, pinapalitan niya. Hallelujah, ng strength to overcome. Overcomer ka. Conqueror ka. Victor ka. Jesus! Woo! Jesus! No other name but Jesus. Woo! Jesus! Healing. Release His strength, mercy and grace and love. Woo! Woo! Freedom to everyone. Miracle to everyone. Different gifts, ma-discover, magampanan. Yes! Oh, Jesus! No other name but Jesus. Name above all names. Healer. One who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus. Over all. Oh, thank you, Jesus, that your name is above depression and anxiety. That your name, Jesus, is above sickness and diseases and poverty and bankruptcy. That your name, Jesus, is above all names. And every name will bow down at your feet, Lord Jesus. Thank you for the free gift of yourself, Lord Jesus. Thank you for the free gift of salvation and for sending, oh Father God, our Lord Jesus Christ. Oh, thank you, oh God, that you have given us the Holy Spirit with different gifts. Thank you, Lord, that the evidence that we have the Holy Spirit is the fruit and the gifts. Kami lahat ay pinagkalooban mo ng gifts at kami kinikreatan mo ng fruit as a child of God. At ito'y ebidensya at kami masaya sa kaloob mo sa amin. Una higit sa lahat,
ipinagkaloob mo ang buhay mo, Jesus Christ, at ipinagkaloob mo sa amin si Holy Spirit. Tinatanggap po namin ang kumpletong kalayaan. Tinatanggap po namin ng may pagpapasalamat ang regalo mo na magagamit namin para sa kaluluwalhati na iyong pangalan. Habang kami lahat ay nagpapakumbaba na ikaw ang ipagmamalaki. Sa likod ng maganda, maayos, mahusay. Lahat sa anointing and power, ikaw lahat yon. Sa kasaganaan, ikaw lahat yon. Sa kaalaman, karunungan, ikaw lahat yon. Oh, we love you. We honor you, Lord. God the Father, God the Son, the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen.